Ano ba itong tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS? Well, ito nga po yung sinasabi natin, ano, parang kumbaga sa menu of the service programs and services po ng DSWD, ito po yung go-to guy natin. After po kasi siguro ng 4 phase na we serve at least 4.4 million household, ito na po yung kasunod, ano po, kasi ito po yung readily available natin regardless of your socio-economic status. Pwede kang tulungan sa inyong pangangailangang medical, edukasyonal, burial, funeral, transportation, assistance. Ano po, ito po yung mga pinagtutulong-tulungan po. Ang tawag po namin dito sa DSWD, ito po yung stopgap mechanism, ano po, na available para kabigyan ng outright cash kung itong kailangan mo or guarantee letter kung itong kinakailangan mo at ito'y pinapayagan ng iyong mga service provider. Noon pong nakaraang taon na umabot po sa 6.5 million individuals po yung natulungan natin ng AICS mula January hanggang December. Pinakamarami po rito yung nabigyan po natin ng mga food assistance, nasa 2.6 million. Yung psychosocial assistance, ano po, ito po kasi siguro Ma'am Cheryl, yung nakakalimutan ng ating mga kababayan, ano, pag may mga panahon ng kalamidad, na may mga sakuna, may mga unfortunate incident, yung mga psychosocial assistance, psychosocial counseling, hindi rin po nawawala yan. Nasa 2 milyong kliyente po yung ating natulungan dyan. Yung medical assistance natin nasa 1.6 million, yung cash relief assistance natin nasa 1.3 million, habang yung educational assistance po natin, natulungan natin nasa 600,000 nating mga estudyante, kabilang na po rito yung Tarabasa tutoring program natin, ito yung reformatted natin na educational assistance, at syempre yung burial assistance natin nasa 215,000, yung transportation assistance nasa 12,000 po na kliyente, habang yung malasakit center referrals po natin, ito po yung nakaseparate dahil dun sa malasakit lo po natin, nasa 314,000 clients po yung atin pong natulungan. So ito nga po, yung mga menu ng DSWD, ito yung mga tulong na naipaabot po ng ating assistance to individuals in crisis situation. Yun, ASEC, sabi nyo nga po, nagbibigay ng tulong medical, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain, at maging tulong pinansyal. Pero dun din po sa pangalan, dun sa AICS, yung C nga po dun ay crisis, in crisis situation. So kapag sinabing crisis, ano pong sitwasyon nito? Kasi hindi porket naman na, ay, kailangan ko tulong medical, pupunta na kagad ako. Para alam din ng mga tao na sino ba yung mga maaaprubahan at or pwedeng humingi ng tulong. Yes, opo. Salamat po, Cheryl. No? When we say in crisis situation, sila po yung mga kababayan nating biktima ng man-made or natural calamity. At kabilang na rin po dito yung unforeseen na medical sabihin na nating issue like yung nangyari sa COVID-19 po natin. So halimbawa po yung mga man-made, halimbawa po giyera, halimbawa po ay nagkaroon ng sagupaan sa kanilang lugar, yung mga natural disaster naman, yan po yung bagyo, landslide, lindol, ano po, na maaari pong magdulot ng matinding hamon doon sa ating mga kababayan para sila po yung masadlak sa krisis. Halimbawa po, kinukonsider din po natin na krisis. Halimbawa po, kayo 5 sa inyong household pero 3 naman ho kayong may cancer doon. So may ituturong din po ito na krisis. Ano po na maaaring pagtulungan ng DSWD at syempre ng mga service provider natin na kayo po ay matulungan. Ito pong ating assistance to individuals in crisis situation. Ang priority po natin dito yung mga mahihirap, yung mga matatanda, yung mga vulnerable sector natin, kabilang po yung ating mga solo parent and all. But then, regardless po ng inyong socio-economic status, maaari po kayong matulungan. Kung halimbawa nga po, kayo nga po ay nasa gated subdivision pa, pero matindi naman yung inyong pinagdadaan ng crisis, maaari po kayong tulungan. Ayun. So, hindi po porket hindi po natin kailangan isipin na mahirap lang talaga dahil at some point, sabi nga ni Seke, minsan sa middle income ka, no, medyo maayos-ayos ang buhay mo. Pero may tumamang sakit sa isang pamilya na ibenta nyo na lahat, nasagad-sagad na kayo. Hindi po porket may trabaho pa, pero kung talagang nasasaid na po tayo, pwede pa rin. Kasi at the end of the day, nakakatulong naman din po tayo sa pinagkukunan ng budget ng DSWD. Taxes pa rin naman natin yan eh. Di ba, Asik?
Well, tama po, ano, para po kasi sa atin sa DSWD, ano, of course, tayo po, hindi natin pinapanalangin na tayo'y maraming kliyenteng nangangailangan. Pero ang mandato po ng DSWD talagang tulungan ang mga nangangailangan. So basta po nandyan, namimit po natin ang requirements, ito po binibigay natin sa ating mga kababayan. Kaya nga po, ito nga po yung ating laging nililinaw, ano, kasi alam naman natin, medyo nakakaladkad-kaladkad na sa ibang mga issue. Pero dito po sa ating sa DSWD, ang malinaw po, basta kayo nangangailangan, namimit nyo yung mga requirements para mapatunayan kayo yung nangangailangan. Entitled po kayo sa mga tulong, yung akin pong mga nabanggit kanina, ano, either outright cash po ito or guarantee letter, maaari pong ibigay sa inyo yan ng DSWD. Okay. Okay. Paano po ang proseso? Ano po yung mga requirements na kailangan ipasa at gaano katagal po yung screening? Kasi I'm sure, Sec, dyan po sa inyo, may mga pagkakataon pabalik-balik. No, may dala-dala na, ay hindi pala kumpleto, may kulang pala. Ang pinakamaganda po, bago po tayo pumunta sa mga opisina ng DSWD, sana po kumpleto na po yung requirements para hindi na po masayang yung inyong pamasahe at oras. Basic, Yes, ano po opo. bang mga requirements yan? Yes, opo. Salamat po, Ma'am Cheryl. No? Kasi kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan na ito po mga requirements na hinihingi na yun ng DSWD, nabawasan na po ito. Kung yung dati pa, before the Marcos administration, baka ang dami ho talaga para kayo nag-a-apply pa abroad. Ano po? Ngayon po, binawasan na po natin ito. So ano po yung mga kailangan ng ating mga pupunta at hihingi ng tulong? Una, yung ID. ID mo kung ikaw ang hihingi talaga ng tulong. Or ID nung hinihingi mo ng tulong or yung authorized representative may letter of authorization. Yung ID hinihingi po natin ay syempre dapat po'y valid. Hindi po expired. Ano po? Hindi po peke. May mga paraan po kami para ma-check yan. May mga naipakulong na po kami na ginagawa yan. Ano po? So, ito naman po, yung para malinaw na po kagad, ano yung mga requirements. Ano po? So, bukod doon sa mga nabanggit ko na yon, kung medical assistance, kailangan mo ng medical certificate or medical abstract or discharge summary, certificate of confinement, death summary, okay na po. Tapos, yung diagnosis po sa inyo. At kung may referral po kayo mula sa Malasakit Center, ano po, na permado ng assigned the social worker doon. So ito po yung medical assistance. Kung tayo naman po ay hospital bill, ano po ang ating kailangan, bukod doon po sa aking mga nabanggit sa medical assistance, kailangan din natin ng temporary or final hospital bill or statement of account. Ano po? Certificate of balance or promissory note ng pasyente na nakalabas na ng ospital. Maaari pong makatanggap yung ating mga kababayan ng 1,000 pesos hanggang 150,000 pesos na guarantee letter. Ano po, kung masusunod nyo po yung tulong na yan, yung mga requirements na yan, at kung tumatanggap ng guarantee letter, yung ating service provider hospital. Kung hindi naman, maaaring maximum ng 10,000 pesos. Hindi ko po sinasabing 10,000 pesos kagad, maaaring maximum. Ano po, kung pambili naman ng gamot, prescription ng doktor, ano po, na sa inyong nakapangalan o doon sa inyong authorized, sa inyong nire-representa, ano po, at may lisensya ng doktor. Wag naman hong 2014 pa po yung reseta. Hindi ho talaga natin mapaprocess po yan. Ano po? Okay po. So, para po sa mga assistive device, ano po, prescription po na binigay uli ng doktor, ano po, hindi lalagpas ng 3 buwan. Asek, paano po yung 4 na buwan? Pasensya na po, hindi na po talaga kasama. Ano po, itong prescription na ito kasama lisensya number o license number ng inyong attending physician. Para po sa mga medical procedure, yung pong test, kung kailan ito ginawa, ano po, pangalan at pirma ng doktor at laboratory protocol, doctor's order na may petsa rin po. Ano po? At para naman po sa mga special medical treatment, ano, halimbawa po, nandito na yung cancer, nandito na yung dialysis. Una po, treatment protocol uli, PhilHealth certification, na ano po, na ubos na ang inyong coverage. Uulitin ko, PhilHealth certification, na ubos na ang inyong coverage. Reseta po uli, order mula sa doktor, quotation, ano po, ng inyong procedure. Ano po, ulitin natin. Ano po, kasi ito po yung halimbawa, Ma'am Cheryl, kasi yung iba, hindi, nahingi kami ng ganito, 2,000 binigay sa amin eh. Kasi baka nakita natin yung PhilHealth certification nyo, meron pa po. Nabanggit po natin sa special medical treatment, yung may mga cancer po. So,
Para naman po sa funeral assistance, syempre, death certificate or sabihin na natin yung funeral contract po natin, statement of account o certification mula sa barangay na yung inyo pong may namatay po sa inyo. Ano po, transfer permit kung kailangang ilipat po yung atin pong yung ating labi. Ano po, so ito po yung makakapagpatunay. Para po diyan, maaari po makatanggap ng 5,000 pesos hanggang 50,000 pesos na funeral assistance kung tumatanggap ng guarantee letter yung ating punerarya. Kung hindi, maximum po uli ng 10,000 pesos na outright cash. Sa educational assistance, ano po, ito po yung minsan lamang binibigay sa isang taon. Ano po, pag-start ng school year. Pero ang atin pong paalala dito, may reformatted na po tayo na version nito. Yung Tarabasa tutoring program. Merong mga non-readers, struggling readers na nasa elementarya, tinuturuan ng mga senior high school or college student. Ano po, pareha silang nakatatanggap ng subsidy. Pero meron din po tayong educational assistance. Ang kailangan po natin, certificate for enrollment or registration. School ID, statement of account, anumang dokumento na magsasabing enroll ka. Ano po, ang matatanggap nyo po rito, 1,000 hanggang 5,000 pesos para sa elementarya, 2,000 hanggang 5,000 para sa high school, 3,000 hanggang 10,000 para sa senior high, or 4,000 hanggang 10,000 para sa college po o yung mga nagte-TESDA, vocational po natin. So, ito po yung ilan sa mga pangunahin po nating binibigay, ano po, na tulong. Para naman doon sa transportation assistance, ito ho yung balik probinsya natin. Ano po, siyempre, yung actual cost ho ng inyong pamasahe. Ano po, yan ay itatawag namin. Halimbawa po, pumunta si Ma'am Cheryl dito, uuwi na raw sa Lawag. Ano po, tatawag kami sa Lawag kung magkano pamasahe. Alangan naman nung bigyan namin kayo ng 5,000, wawad to. Ano po? So, yun po, siyempre, minomonitor po namin. Anong dahilan? Kayo may uuwi na talaga? O for good? Or tuwing Pasko ho o tuwing summer, kasama kayo sa nagbabalik probinsya. May tatuso kami. So, baka mamaya magagalit. Hindi. Asek, ayun, medyo naputol, nag-freeze si Asek. Pero ayun nga po, sa dami ng assistance na pwede nating mahingi ng tulong, mayroon po pala yan yung medical, pampalibing, sa transportasyon, pati edukasyon, pagkain, tulong pinansyal. Yun nga po nga, balik probinsya program, kasama rin po dyan. Yung ilan po dito, talaga pong kailangan na guarantee letter po ang kanilang ibinibigay, yung mga malalaking halaga, lalo na po yung hospitalization, ano. Pero ang sinasabi po ni, the way I understand it, kung hindi tumatanggap ng guarantee letter yung service provider, ay hanggang maximum of 10,000 pesos po yung maaaring ibigay nila na cash. Kasama po sa pwede nyong idulog yung pambili ng gamot or yung mga laboratory tests na kailangan po ng isang pasyente at medyo mabigat po sa inyo, makakatulong nyo po dyan ang DSWD. Tawagin natin ulit, Asek Ramel. Ayun. Yes po. Okay, naputol kayo dun sa Balik Probinsya program. Yan, opo. Well, ito pong ating transportation assistance po, kumbaga component lang po ito ng tinatawag nating balik probinsya, no? Kumbaga ito yung pauwiin ka namin kasi nag-request ka. Ito po yung mga kababayan natin, uuwi na ako, wala na akong trabaho rito, or sabihin natin, naloko lang ako, pagtatrabuhuan kong amo, wala naman pala. Ano po? So, ang mahalaga po dito yung actual cost ng transportation. Ano po? Nung pamasahe mo. So, halimbawa, gusto mo umuwi ng Bicol, tawag kami sa Bicol, magkano ba yung pamasahe? Yun po ang matatanggap ninyo. Ano po? At syempre, inaalam po namin yung dahilan. Ba't ka bibiyahe? Kasi ano ba to? For good na? Or ginamit mo lang yung DSWD para makapagbakasyon kasi magsasummer na or magdi-December na. Yung transportation assistance po natin, hindi po pang my day natin. Hindi po ito yung hashtag feeling blessed na nakapag-travel. Hindi po. Ito po ay kailangan may importanteng dahilan. Ano po, kung bakit po kayo uuwi. At ang inyo pong in crisis po kayo, sinasabi nyo, wala ka man lang kayong pampamasahe, kaya tutulungan po kayo ng DSWD. But then, kailangan ho ng valid reason, bukod po dun sa nabanggit ko kanina mga IDs, ano po na kailangan ninyo. At karin din po natin, I'm not sure kung tama akong nasabi kanina, kung anlin ba yung cash na makukuha nila at meron din yung pang-guarantee letter. Well, ito po ay, depende po kasi ma'am
Parehas po yan na available at your disposal, pero isa lang po ang ma-avail nyo dyan. Ano po? Kung halimbawa pong tumatanggap ang ating service provider ng ating ospital ng guarantee letter, yun po ibibigay namin sa inyo. Hindi po namin mababayaran ng buo ang inyong bill. A certain percentage na sabihin na natin reasonable naman para po sa inyong pangangailangang medikal. Kung hindi po tumatanggap ng guarantee letter, kagaya po nung nabanggit ko kanina, maximum, but I'm not saying na ito na po, maaaring mas mababa ng konti. Basta maximum of 10,000 pesos po na cash assistance yung maaari nyo matanggap.